Mga lolo at lola, natanong na po ba ninyo kung bakit kahit todo iwas kayo buong araw, maingat sa pagkain at umiinom ng gamot sa tamang oras, pero pagdating ng gabi o madaling araw, kapag sinukat ang asukal sa dugo, ay tumataas pa rin ang bilang? Marami pong lolo at lola ang nagsasabi sa akin na sa araw ay maayos naman ang sukat, pero paggising sa umaga, biglang tumataas ang asukal. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Ang totoo po, hindi dahil hindi epektibo ang gamot ninyo at hindi rin dahil nagiging resistant na ang katawan gaya ng kinatatakutan ng marami. Sa karamihan ng kaso, ang dahilan ay mga maliliit na gawi sa gabi. Mga bagay na araw-araw ninyong ginagawa ngunit hindi napapansin. Alam po ba ninyo, ang gabi ang pinakamapanganib na oras kung kailan madaling tumaas ang asukal sa dugo ng may type 2 diabetes. Kahit kayo'y natutulog na, ang katawan ay patuloy na gumagana at isang maling gawi lamang ay pwedeng magpataas ng asukal nang hindi ninyo namamalayan. Ang magandang balita po ay ito: kayang-kaya ninyo nang kontrolin ang ganitong sitwasyon kung tama ang paraan. At maya-maya lamang, ibabahagi ko po ang mga napakahalagang bagay. Kaya sana po ay huwag muna kayong umalis. Mga lolo at lola, tapatin po ninyo ako. Sa gabi, alin po ang madalas ninyong ginagawa? Kumain ng hapunan ng late, manood ng TV hanggang hating gabi, o mahirapang makatulog dahil sa kakaisip? I-comment po ninyo sa ibaba para malaman ko at maipaliwanag ko ng mas maayos ayon sa inyong sitwasyon. Kung gusto po ninyo ang ganitong paliwanag, pindutin lamang po ang subscribe. Sa tuwing babalik po kayo sa channel, malaking kasiyahan at lakas loob po iyon para sa akin. Sabay-sabay po nating alagaan ang kalusugan para mas gumaan ang pagtanda. Sa video pong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na napakasimpleng gawi sa gabi na may malaking epekto sa asukal sa dugo sa gabi at sa lalim ng tulog. Hindi po ito komplikadong paraan, hindi rin mamahaling gamot o mahirap hanaping pagkain. Lahat po ito ay pwedeng gawin sa bahay, walang gastos at walang espesyal na kagamitan. Kapag naitama ang 6 na gawin na ito, maraming lolo at lola ang nakapansin na mas stable ang asukal sa umaga, mas mahimbing ang tulog, at mas magaan ang pakiramdam ng katawan makalipas lamang ang ilang linggo. Hindi po kailangang perpekto agad. Ang mahalaga ay tama ang pagkaunawa at tuloy-tuloy ang paggawa. At tandaan po ninyo ito, sa 6 na gawi na ito, may ika-5 gawi na halos 70% ng may diabetes ang hindi ginagawa, kahit ito mismo ang susi para mas makapag-relax ang katawan at makatulog ng mas malalim ng natural. Kaya po panoorin hanggang dulo at ibubunyag ko po ito sa inyo. Kung malinaw po sa inyo ang paliwanag, mag-subscribe po kayo para patuloy akong makapagbahagi ng mga simpleng paraan para ma-stabilize ang asukal sa dugo araw-araw. Marami pong lolo at lola ang nagtataka. Maingat sa pagkain sa araw at maayos ang sukat ng asukal. Pero bakit sa gabi o madaling araw ay tumataas? Ito po ay direktang may kinalaman sa kung paano gumagana ang katawan habang tayo'y natutulog. Sa gabi, kahit kayo'y nagpapahinga, ang atay ay tahimik na naglalabas ng glucose sa dugo upang bigyan ng enerhiya ang utak at iba pang mahahalagang organo. Sa taong walang diabetes, inaayos ito ng insulin. Kaya nananatiling normal ang asukal sa dugo. Ngunit sa mga may type 2 diabetes, ang insulin ay mahina o kulang. Kapag naglabas ng asukal ang atay, hindi ito agad nalilinis ng insulin, kaya naiipon ang asukal sa dugo. Kapag may late dinner, kaunting galaw, o pag-aalala sa gabi,
mas lalo pang tumataas ang asukal. Paggising sa umaga, makikita ninyong biglang mataas ang sukat ng asukal. Ito ay tinatawag sa medisina na dawn phenomenon, isang karaniwang kondisyon sa mga may diabetes. Ang magandang balita po ay hindi ito imposible kontrolin. Sa pamamagitan ng tamang gawi sa gabi, pwede nating bawasan ang paglabas ng asukal mula sa atay at tulungan ang insulin na gumana ng mas maayos. At ngayon, isa-isa ko na pong ipapaliwanag ang mga gawi na madali ninyong magagawa sa bahay. Gawi 1, maagang hapunan, magaan na kain. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nagpapataas ng asukal sa dugo sa gabi ay ang pagkain ng hapunan ng sobrang late. Marami pong lolo at lola ang nag-iisip na dahil maingat na sila buong araw, okay lang kung medyo late ang hapunan. Pero sa totoo lang, ang late dinner ang parang mitsa na nagpapasiklab ng pagtaas ng asukal kapag ang katawan ay naghahanda ng magpahinga. Kapag late po kayo kumain, sabay na nagtatrabaho ang tiyan at ang atay. Tinutunaw ang pagkain at inaasikaso ang asukal at taba sa dugo. Samantalang sa type 2 diabetes, ang insulin ay mahina o hindi sensitibo, kaya hindi agad na ililipat ang asukal papasok sa mga cells. Resulta, naiipon ang asukal sa dugo buong gabi at paggising sa umaga, mataas ang sukat kahit konti lang ang kinain. Ang ideal na hapunan para sa may diabetes ay bago mag alas 7 ng gabi. Katamtaman lang, mga 70 hanggang 80% busog. Mas mainam ang pinakuluang gulay o sabaw, kaunting protina tulad ng isda, tokwa, chicken breast, at bawasan ang puting carbs tulad ng puting kanin, pansit/bihon, noodles. Kung kailangan, pwedeng kaunting brown rice o nilagang kamote para mas tumagal ang busog nang hindi biglang tumataas ang asukal. Pero paalala po, huwag ninyong tuluyang laktawan ang hapunan. Ang pag-aayuno sa gabi ay pwedeng magdulot ng hypoglycemia, sobrang baba ng asukal, habang natutulog, lalo na kung umiinom ng gamot o nag-i-insulin. May nakilala po akong lolo, 65 anyos, maingat buong araw, pero laging lampas 8 na milimol bawat litro ang asukal sa umaga. Nang tanungin ko, madalas siyang kumain ng hapunan bandang alas 9 ng gabi dahil hinihintay ang mga anak na nang lumipat siya sa hapunan bago mag alas 7 ng gabi at mas magaan na pagkain. Sa loob lang ng 2 linggo, kapansin-pansing bumaba ang asukal niya sa umaga. Ibig sabihin, ang ayos ng oras ng hapunan ay kasing halaga rin ng pag-inom ng gamot. Sandali lang po, marami pong senior ang akala ligtas ang prutas na susunod. Pero ito ang tahimik na sumisira sa kidney. Gawi 2, mabagal na paglalakad pagkatapos kumain. Isang gawi na ginagawa ng maraming lolo at lola ay kumain ng hapunan, tapos uupo na lang o hihiga habang nanonood ng TV. Mukhang walang masama, pero ito ang dahilan kung bakit hirap bumaba ang asukal pagkatapos kumain. Pagkatapos ng pagkain, tumataas ang glucose sa dugo at kailangan ng insulin para mailipat ito sa cells. Kapag nakaupo o nakahiga agad, mas lalo pang nahihirapan ng insulin na mahina na nga sa diabetes, kaya nanatiling mataas ang asukal sa dugo. Napakasimple ng solusyon. Mga 15 hanggang 20 minuto pagkatapos kumain, maglakad lang po ng dahan-dahan ng 10 hanggang 15 minuto. Hindi kailangan ng mabigat na ehersisyo o pagtakbo. Basta pantay ang hakbang, relax ang kamay at paa, malalim ang paghinga. Sa bakuran, sa maliit na eskinita, o pabalik-balik sa loob ng bahay kung hindi makalabas. Ang banayad na galaw na ito ay tumutulong sa mga kalamnan na gumamit ng glucose, kaya mas gumagana ang insulin. Paalala,
Huwag maglakad agad kapag sobrang busog, baka sumakit ang tiyan. At iwasan ang sobrang bigat na ehersisyo dahil pwedeng magpababa ng bigla ang asukal o sumakit ang kasukasuan. Ang pinakamahalaga ay regular, gabi-gabi, hindi kailangang marami, kailangan ay tuloy-tuloy. May pasyente po akong Lolo Mateo, 62 anyos, o pagkatapos ng hapunan ay nanonood ng pelikula hanggang hating gabi. Nang sinubukan niya ang 15 minutong mabagal na lakad gabi-gabi, sa loob ng 1 buwan, malinaw na bumuti ang asukal niya pagkatapos kumain at mas mahimbing na rin ang tulog. Maliit na pagbabago pero malaking epekto. Gawi 3. Maligamgam na tubig / mahinang tsaa. May maliit na gawi na madalas nakakaligtaan. Uminom ng tubig sa gabi. Marami ang natatakot dahil baka magising para umihi, kaya iniwasan uminom. Pero ang totoo, ang kakulangan sa tubig ay isa ring dahilan kung bakit tumataas ang asukal sa dugo sa gabi. Kapag kulang sa tubig ang katawan, mas malapot ang dugo. Sa may diabetes, mas lalo pang nagiging concentrated ang glucose. Kaya paggising sa umaga, madaling tumaas ang sukat. Kahit kaunting maligamgam na tubig, kung nakakatulong para mas gumaan ang trabaho ng atay at bato sa buong gabi. Tamang paraan, 100 hanggang 150 mililitro na maligamgam na tubig. Inumin 30 hanggang 40 minuto bago matulog. Iwasan ang sobrang dami malapit sa oras ng tulog para hindi madalas umihi at mas mabuti ang paunti-unting sip-sip kaysa isang inuman lang. Bukod sa tubig, pwede ang mahinang herbal tea na ligtas at madaling hanapin. Halimbawa, banayad na ampalaya tea, salabat na sobrang light, o mahinang tsaa para sa tiyan. Basta hindi matapang. Ang mahalaga, dapat mahina lang. Iwasan ang matapang na tsaa, kape, at matatamis na inumin dahil pwede nitong pataasin ang asukal at guluhin ang tulog. Mga lolo at lola, manatili po kayo ha, dahil ang gawin numero 5, ang bagay na halos 70% ng may diabetes ang hindi ginagawa. GAWE 4. Patayin ng maaga ang mga electronic devices. Isang pangkaraniwang gawi na tahimik na nagpapataas ng asukal sa gabi ay ang panonood ng TV o paggamit ng cellphone/tablet hanggang gabi na. Akala ng iba nakakatulong para antukin, pero sa totoo lang, mas lalo nitong pinapahirap ang tulog. Ang dahilan ay ang blue light mula sa screen. Pinipigilan nito ang utak na gumawa ng melatonin, hormone na tumutulong sa mahimbing na tulog at sa maayos na body clock. Kapag bumaba ang melatonin, tumataas ang cortisol, stress hormone, at ang cortisol ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang asukal sa dugo, lalo na sa type 2 diabetes. Kaya ang epekto, mababaw ang tulog, madalas ang pag-ikot-ikot, paggising ay pagod, at mataas ang sukat ng asukal kahit kaunti lang ang kinain. Sa katagalan, mahihirapang bumaba ang HbA1c at tataas ang panganib sa puso at alta presyon. Solusyon, patayin ang lahat ng screen 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Sa halip na cellphone, pwedeng makinig sa soft music, magbasa ng libro, paper, makipagkwentuhan sa pamilya, o simpleng mag-relax. May pasyente po akong Lolo Elias, 60 anyos, halos gabi-gabi nanonood hanggang hating gabi. Nang sinubukan niyang patayin ang TV bandang 9:30 ng gabi, makalipas ang 1 buwan, mas mahimbing ang tulog niya at mas stable ang asukal sa umaga. Mga lolo at lola, alin po ang una ninyong susubukan ngayong gabi? I-comment po ninyo para sabay-sabay tayong magpalakasan ng loob. Kung kapaki-pakinabang ang video,
Paki-share po at mag-subscribe para patuloy akong makasama ninyo. Gawi 5, lihim. Pagbababad ng paa sa maligamgam na tubig. Ito po ang gawi numero 5 na halos 70% ng may diabetes ang hindi ginagawa pero napakalakas ng epekto nito para mas mahimbing ang tulog at mas bumaba ang asukal sa gabi. Simple lang pakinggan. Pero ang pagbababad ng paa sa maligamgam na tubig bago matulog ay mas epektibo kaysa inaakala ninyo. Kapag ibinabad ang paa sa maligamgam na tubig, lumalawak ang mga ugat, mas gumaganda ang daloy ng dugo at nababawasan ang pressure sa puso at utak. Dahil dito, mas nagre-relax ang katawan, bumababa ang stress, at bumababa ang cortisol. Sa may diabetes, mahalaga ito dahil ang cortisol ang tulak na nagpapataas ng asukal sa gabi. Kapag relaxed ang katawan, mas gumagana rin ang insulin at mas dumarating ang antok ng natural. Paraan, isang palanggana na may tubig na 40 hanggang 45 degrees Celsius, ibabad ang paa ng 10 hanggang 15 minuto bago matulog. Pwedeng maglagay ng kaunting dinikdik na luya o kaunting asin para mas komportable. Pagkatapos, punasan at magsuot ng manipis na medyas para mainit. Paalala, kung may diabetic foot ulcer, sugat na bukas, malubhang sakit sa puso, o kung nahihilo/humihingal kapag ginagawa ito, huwag ituloy at mas mabuting magtanong muna sa doktor. May pasyente po akong Lolo Benedict, 67 anyos, mahigit 10 taon may diabetes, madalas hindi makatulog at laging lampas-siyam na milimol bawat litro ang asukal sa umaga. Nang ginawa niya ang pagbababad ng paa gabi-gabi, sa loob lang ng 2 linggo, mas mahimbing ang tulog at kapansin-pansing bumaba ang asukal sa umaga. Maliit na gawi pero nakakagulat ang epekto. Gawi 6, malalim na paghinga sa tiyan. May isang dahilan na madalas nakakaligtaan kung bakit tumataas ang asukal sa gabi. Stress at sobrang pag-aalala. Kahit maingat sa pagkain at gamot, kapag isang gabi ay kulang sa tulog o maraming iniisip, tumataas ang asukal kinabukasan. Kaya ang pangunahing salarin ay cortisol. Kapag nag-aalala o tense, naglalabas ang katawan ng cortisol para maghanda sa panganib. Pinapagalaw nito ang atay na maglabas pa ng glucose sa dugo. Sa type 2 diabetes, mahina ang insulin kaya hindi agad nalilinis ang glucose, kaya tumataas ang asukal sa gabi. Solusyon, malalim na paghinga sa tiyan bago matulog. Umupo o humiga ng komportable, ilagay ang isang kamay sa tiyan. Huminga ng dahan-dahan hanggang umumbok ang tiyan, tapos dahan-dahang ilabas ang hangin hanggang lumiit ang tiyan. Bawat hinga, mga 5 hanggang 6 na segundo. Ulitin ng 20 hanggang 30 beses. Mga 5 hanggang 10 minuto lang. Kapag ganito ang paghinga, na-activate ang parasympathetic nervous system, bumabagal ang tibok ng puso, humuhupa ang isip, at bumababa ang cortisol. Pagkalipas ng ilang linggo na marami ang nakakapansin na mas mahimbing ang tulog at mas stable ang asukal sa umaga. May pasyente po akong Lolo Jacob, 70 anyos, madalas insomnia at palaging lampas-siyam na milimol bawat litro ang asukal sa umaga. Nang ginawa niya ang paghinga gabi-gabi, sa loob ng 1 buwan, mas mahimbing ang tulog at bumaba ang asukal sa umaga. Sa simpleng paghinga, natutulungan ninyong magbalanse ang katawan mula sa loob. Kapag pinagsama ang 6 na gawi sa gabi, nabubuo ang isang natural na proteksyon para sa asukal sa dugo. Maagang hapunan para hindi sobra ang inilalabas ng atay, lakad, at maligamgam na tubig
para mas gumana ang insulin, at pagpatay ng screen plus pagbabad ng paa plus malalim na paghinga para ma-relax at mahimbing ang tulog. Kapag mahimbing ang tulog, mas balanced ang hormones, kaya mas stable ang asukal sa gabi. Pero may dalawa, dapat iwasan para hindi masira ang epekto. Una, alak sa gabi, akala'y pampatulog, pero pinapabigat ang trabaho ng atay at nagpapagulo ng asukal. Pangalawa, matatamis na prutas bago matulog tulad ng mangga, durian, ubas, hinog na saging. Kapag late kinain, pwedeng magpaangat ng asukal sa gabi. Para hindi makalimot, ito ang 6 na step checklist sa gabi. Sa maagang hapunan, bago alas 7 ng gabi, magaan lang 2, mabagal na lakad 10 hanggang 15 minuto. Pagkatapos, kumain 3, 100 hanggang 150 mililitro, maligamgam na tubig o mahinang tsaa. 4, patayin ang TV/cellphone 30 hanggang 60 minuto. Bago matulog, 5, ibabad ang paa 10 hanggang 15 minuto, 6, malalim na paghinga 5 hanggang 10 minuto. Hindi kailangang lahat agad. Magsimula sa 1 hanggang 2 gawi, tapos dagdagan kapag nasanay na. Ngayong gabi, alin ang una ninyong susubukan? I-comment po ninyo sa ibaba. Kung nakatulong ang video, paki-share at mag-subscribe para patuloy tayong magkasama araw-araw